Samantala, maaari ng parusahan ang paninirang puri sa internet sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Ikinatuwa man ng ilan na babahalang ibang grupo na magamit ang batas laban sa kalayaan sa pagpapahayag. Narito po ang report. Cybersex, computer-related fraud, computer-related identity theft, at illegal na pag-access sa isang computer system. Ilan lamang ito sa mga itinuturing ng krimen sa ilalim ng isinabatas na Cybercrime Prevention Act of 2012 na pinirmahan ng Pangulo kamakailan. Maging ang parusa sa ilang krimen gaya ng libel at child pornography sa pamamagitan ng computer. Pinalakas din ng bagong batas. Ang mga paglabag may katumbas sa ilang buwan hanggang ilang taong pagkakakulong at multang aabot ng hanggang kalahating milyong piso depende sa krimen. If let's say you start ruining yung reputation ng isang tao sa pamamagitan ng, sa Twitter, sa Facebook, kung ano sinasabi mo doon, pwede lang gamitin ito as evidence, sa korte. Para sa PNP, magandang balita raw ang bagong batas. Ang kagandahan nga nito with the passage of that law, nagkaroon talaga ng black and white, nagkaroon talaga ng batas na nakasulat, na talagang rektang tumutukoy doon sa mga tinatawag nating cybercrimes. Pero para sa ilan, nakakabahala raw ang ilang probisyon ng batas na tila bantaro sa kalayaan sa pagpapahayag sa internet. Gaya na lang ng tungkol sa libel na kinagulat daw ng Kabataan Party List, lalo't isinulong nilang alisin ito sa batas kasama ng cyber defamation at threats. Ang bansag na ng grupo rito, i-martial law. Dahil di lang media, kundi pati ang ordinaryong mamamayang nagbablog o nagtutweet, pwede na rin kasuhan. Lahat na ng gumagamit ng internet, ng computer systems, pwedeng maakusahan ng libel. It could restrict, it could curtail freedom of expression in the country. Ano ibig sabihin ito? Gagamitin ito to silence the critics in the government? Tingin naman ng ilang eksperto, posibleng paglabag daw sa privacy at right to due process ang ilang bahagi ng batas, gaya ng probisyon sa real-time collection of traffic data, kung saan maaaring kumuha o mag-record ang mga ahensya ng gobyerno ng anumang impormasyong ipinadadala sa pamamagitan ng isang computer system. Pwede mag-surveillance yung law enforcement agencies nang wala man lang warrant. Pwedeng i-kolekta yung data na yan, traffic data, ng PNP at saka ng NBI nang walang warrant. For a government which claims transparency to be its priority, for a government which claims openness na sa pamamahala, instead of cybercrime, sana freedom of information. Kasi through freedom of information, ma-facilitate yung demand ng tao for transparency. Depensa naman ni Senador Edgardo Angara na isa sa may akda ng batas. Any privilege, any right is subject to abuse, di ba? Depende. And that's why meron tayong enforcement mechanism doon. Para sa saksi, Ian Cruz sa gulat.